Dahil lamang sa isang kakaibang kabute, ang buhay ng 2 taong noon ay mag-ina lamang sa ampunan ay halos sumadsad sa pinakailalim. Biglang nagbago ang lahat ng moralidad, ang pamilya ay nasa bingit ng pagkakawatak-watak. Ang pagmamahal ng isang ina ay nagbago rin sa isang relasyon na mahirap ipaliwanag. Lahat ng ito ay dahil sa kabuteng natuklasan ng lalaking iyon. Aking bunso, mahal, tuwing papalubog na ang araw, at kasisimula pa lamang sindihan ang ilaw sa aming tahanan, ang tinig ng aking ina na tinatawag kaming magkapatid upang kumain ng hapunan ay umaalingaw sa buong nayon. Sinasabi ng lahat sa aming nayon na si Aling Rosa, ang aking ina, ay isang huwarang babae sa aming lugar. Nagpakasal ang aking ina sa edad na 17 at nagkaroon ng 4 na anak. Ang aking kuya ang panganay, na ang pangalan ay Mahal. Ako ang pangalawa, na ang pangalan ay Bunso. Ang aking kapatid na babae ay si Tala, at ang aking kapatid na lalaki ay si Butil. Kami ng aking kuya ay may 3 taong agwat sa edad. Ang aking kuya ay naging isang matangkad na lalaki, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nag-aasawa. Nang siya ay 28 taong gulang, ipinagpalit niya ang aking kapatid na babae na si Tala, sa kanyang mapapangasawa. Habang lumalaki, nakikita ko ang aking mga kaibigan na isa-isang nagpapakasal at bumubuo ng maliliit na pamilya. Nakaramdam ako ng pagkabalisa at ang pagnanasa sa mga babae ay lalong tumindi, lalo na pagkatapos dumalo sa kasal ng isang kaibigan. Ang pagnanais ng isang lalaking nasa hustong gulang ay hindi na mapigilan. Ito ay parang isang bulkan na sumabog. Siguro sa mga sandaling iyon, nagsimula akong magkaroon ng matinding interes sa mga babae at ang pagnanasang ito ay napakalayo sa aking maaabot na lalong nagdulot sa akin ng sakit. Nang ako'y lumaki, nalaman ko ang isang masaklap na katotohanan na si Aling Rosa ay hindi ko tunay na ina. Ang aking tunay na ina ay nasa syudad. Nagtatrabaho siya sa isang bar dahil sa labis na pagnanais na kumita ng pera at natakot na ako ay mapariwara sa paningin ng mga lalaking inuuwi niya sa bahay. Kaya mula nang ako'y isilang, ipinadala na niya ako sa probinsya upang palakihin ni Aling Rosa. Kumain ako ng sabay sa aking kuya at kay Butil. Kapag nagtatrabaho ang aking tunay na ina, palihim siyang nagpapadala ng pera kay Aling Rosa upang ako'y mapalaki, mapag-aral, at makatulong sa aking mga kapatid. Nang malaman niyang mayroon siyang sakit na AIDS, bago siya bawian ng hininga, nagpasya siyang makita muli ako at si Tala sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Tinanggap ko ang aking ina at siya'y pumanaw ng payapa. Habang nagtatrabaho sa syudad, nakita ko na lahat ng mga babae doon ay may malalaking dibdib at balakang, makikinis na kamay, at bilugang binti. Iyon ay lalong nagtulak sa akin na galugarin ang aking walang humpay na pagnanasa. Ang damdaming iyon ay madalas na umaapaw sa akin, ngunit hindi ako pinapayagan ng aking katinoan na maglakas loob at gumawa ng karahasan. Sa aking pagkabagot, madalas kong naririnig ang aking mga kasamahan na nagkukwento tungkol sa kagandahan ng ilang mga babae. Iyon ay lalong nagpapatindi sa aking pagnanasa sa mga babae tulad ng isang demonyo. Sa tuwing nakakakita ako ng isang magandang babae na dumaraan, nagkakaroon ako ng matinding pagnanasa. Wala akong pera upang makihalubilo sa mga bayarang babae. Hindi ko rin kayang agawin ang babae ng iba. Ang pagnanasa sa mga babae ay nagdulot sa akin ng pagkabalisa, at pinangarap ko na isang araw, tulad ng sa mga alamat, isang diwata ang mahuhulog mula sa langit. Ngunit ang imahinasyon ay hindi katotohanan, at ang mga kabayong iginuhit sa dingding ay hindi maaaring sakyan. Kailangan kong mag-isip tungkol sa mga mas praktikal na bagay sa halip na mangarap maghapon. Inisip ko ang lahat ng mga babaeng nakasalamuha ko na. Nang malaman kong si Aling Rosa ay ampon lamang ako, nagkaroon ako ng ibang pag-iisip at mas lalong naaalala ang aking ina. Si Aling Rosa ay 50 taong gulang lamang ngunit siya'y nagmumukhang matanda na. Ang kanyang buhok ay mahaba at maraming puting buhok ang nakahalo sa kanyang itim na buhok na nagpapamukha sa kanyang buhok na kulay abo. Ang kanyang buhok ay madalas na nakatali sa isang malaking buko sa likod ng kanyang ulo.
Sa kanyang noo ay may ilang malalalim na kulubat. Bukod pa rito, maraming kulubat sa kanyang mga mata, mga palatandaan ng mga taon na nag-iwan ng malalim na marka sa katawan ng aking ina, at siya ay naging isang tunay na babaeng taga-bukid. Tama, matanda na ang aking ina. May mga kulubat sa kanyang mukha at may puting buhok sa kanyang ulo, ngunit sa kabila nito, siya pa rin ay isang babae. Kinumbinsi ko ang aking sarili na kahit na hindi maganda at hindi katamtaman ang katawan ni Aling Rosa, mayroon siyang lahat ng kailangan ng isang babae. Higit sa lahat, mayroon siyang mga susong na malambot kahit na may ilang bahagi na nakalaylay, ngunit sapat na ang laki. Kung nagbihis siya tulad ng mga babae sa syudad, siguro ay mas magiging maganda siya. Hindi ko alam kung kailan ko siya sinimulang mahalin. At nangyari ang nakakakilabot na bagay. Ang sakit sa panahong iyon ay talagang hindi kayang ipaliwanag. Sa pagitan ng panahon ng tag-init na iyon, unang nalagay kaming mag-ina sa pagnanasa. Nang papalubog na ang araw, sa wakas ay natapos ko na ang pagbungkal ng maysan. Tumayo ako sa lupa na tinatapakan ang makintab na araro. Ang pawis ay damaloy sa aking balikat, inilagay ang araro at lumabas sa maysan na kasing taas ng aking baywang, naglakad ako patungo sa bahay sa daan sa tabi ng ilog. Noong una, kami ng aking nakababatang kapatid na lalaki ay pumunta rito upang bangkailan ang maysan. Nag-aaral siya sa high school sa panahon ng bakasyon sa tag-init, ngunit ayaw niyang magtrabaho at gusto niyang umuwi upang gawin ang kanyang mga takdang aralin. Nakipagtalo si Aling Rosa sa kanya na kung mayroon kang kakayahang makapasok sa unibersidad, umalis sa mahirap na bundok na ito, at manirahan sa isang malaking lungsod, hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto. Maghintay ka lang, tiyak na makakapasa ako sa unibersidad sa susunod na taon. Pagkatapos ay dadalhin ko kayong lahat sa lungsod upang manirahan. Natuwa ang aking ina nang marinig ito at sinabing, Butil, hihintayin kitang makapasok sa unibersidad at tangkilikin ang iyong buhay. Umuwi ka na at maghanap ng malamig na lugar at mag-aral ng mabuti. Huwag kang maglaro. Pagkatapos ang aking kapatid na lalaki ay kumanta ng isang maikling kanta at bumalik sa gilid ng bundok upang umuwi. Pinapaboran mo na naman si Butil. Ipinahayag ko ang aking opinyon sa aking ina nang nag-aalangan. Hawak ang araro, ngumiti ang aking ina nang makita ang aking kapatid na lalaki na umalis at sinabing, noong nag-aaral ka pa ilang taon na ang nakalipas, hindi ako nagbigay pansin sa iyo. Malaki ka na ngayon. Ayoko nang maghirap tulad ng dati. Totoo, ilang taon na ang nakalipas natakot din ako sa trabaho sa bukid na mainit at nakakapagod. Palagi kong nais na makapasok sa listahan ng mga karangalan sa paaralan upang ang aking ina, na nagdusa sa buong buhay, ay maaari ding tamasahin ang kaligayahan at karangalan. Kung hindi, walang saysay ang ipinangalan sa akin ng aking mga magulang na bunso. Hindi ko inaasahan na ang kapalaran ay nagpasya. Sa loob ng 3 magkakasunod na taon, bumagsak ako sa unibersidad. Kinalampag ng aking ama ang kanyang tubo sa sahig at sinabing, ipagkatiwala na lang natin sa kapalaran. Pagkatapos ng pag-aaral, maaari kang matuto ng trabaho sa paggawa ng bato mula sa iyong ama. Hanggat masipag ka, hindi ka magugutom. Hikayatin mo pa siyang mag-aral sa paggawa ng bato, anak ko, sabi pa ng aking ina. Ngayon ay 24, 25 taong gulang ka na. Malapit na ang panahon para magpakasal. Kung masipag kang magtrabaho sa loob ng ilang taon pa para kumita ng kaunting pera, maayos mo na ang bahay at makapag-asawa. Kapag nanatili ka ng matatag, saka lamang ako mapapanatag. Ang mga salita ng aking ina ang nagpasya sa aking kapalaran. Matapos huminto sa pag-aaral, nag-aral ako ng paggawa ng bato. Mas mahusay pa ako kaysa sa lahat, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakapag-asawa. Nang papalubog na ang araw sa gilid ng bundok, ang karamihan sa maysan ay nabungkal na. Ang langit ay mainit tulad ng isang oven. Ang maysan ay walang hangin. Ang likod ng aking ina ay basang-basa ng pawis na dumidikit sa kanya. Ang pawis ay damaloy sa kanyang mga pisngi at sa kanyang mapulang leeg. Inay, umuwi ka na mamaya,
Ha? Ako na ang bahala dito bago dumilim. Itinuwid ng aking ina ang kanyang baywang, isinuklay ang buhok sa kanyang noo, ipinatong ang kanyang kamay sa araro, tumingin sa malayo at sinabi, maaga pa. Hayaan mo muna akong magbungkal. Ang mag-isa lang ako sa bahay ang nagpapatindi sa aking pagnanasa na manilip kay inay sa mga dahon ng mais. Nakita ko na hindi nakabukas ang kwelyo ng kanyang damit at lumalabas ang kanyang balat na basang-basa ng pawis. Nako, nagkaanak na ng 4, pero bilugan pa rin siya. Kahit na hindi masyadong maayos, nakabitin lang dyan, ngunit talagang napukaw nito ang aking interes. Nang panasa ng aking ina ang kanyang pawis gamit ang kanyang damit, hindi ko sinasadya na nakita iyon. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Mabilis kong inabot ang tuwalya sa aking ina nang may pag-aalala. Inay, nakikita kong pagod ka na at pawisan ka na. Magpahinga na po kayo at ako na ang tatapos. Pinunasan ng aking ina ang kanyang pawis gamit ang tuwalya upang paypayin siya at sinabing, hindi ako pagod. Mainit lang at walang hangin, kaya maraming pawis. Bunso, magpahinga ka na muna. Hindi ka ba natatakot sa araw? Umuwi ka na at magpahinga. Oras na para magluto ng gamot para kay tatay. Nahulog ang aking ama mula sa duyan habang nagtatrabaho sa konstruksyon noon. Akala ng aking pamilya na mamamatay siya. Pagkatapos ng maraming araw at gabi ng paggamot, sa wakas ay nailigtas ang aking ama, ngunit dahil sa bali sa kanyang likod, naparalisa ang kanyang 2 binti. Upang gumaling siya, ginamit ko ang lahat ng aking ipon, nagbenta ng baka, baboy, at lahat ng mahahalagang bagay. Hindi lamang gumaling ang aking ama, ngunit nagdulot din ito sa aking pamilya ng maraming utang. Hanggang ngayon ay nakarete pa rin si tatay sa kama. Natatakot ako na hindi ito ang tamang pagkakataon para makahanap ako ng babae. Ang unang bagay na hinahanap ng mga babae sa aming lugar ay ang pundasyon ng pamilya, na walang problema ang magiging asawa. Ayos lang. Kailangan mong tapusin ang pagbungkal upang makapagpahinga ka na. Nandyan si Butil sa bahay na mag-aalaga kay tatay. Pupunta na ako sa ilog para maglaba dahil baka dumilim na. Pagkatapos sinimulang ayusin ni inay ang aming maruruming damit at naglakad sa daan sa tabi ng ilog. Nang makita ko ang kanyang figura, biglang nagkaroon ako ng damdamin na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa nawala ang kanyang figura sa matataas na damo sa gilid ng ilog. Matapos magkasakit ang aking ama, ang bigat ng pamilya ay nahulog sa aking mga balikat. Kailangan kong gawin ang lahat ng gawain sa bukid at pangasiwaan ang lahat mula sa loob at labas. Alam ko na si Aling Rosa at tatay ay hindi ako tunay na magulang, ngunit pinalaki rin nila ako. Kailangan kong suklian ang kanilang kabutihan. Mula noon, biglang tumanda ang aking ina. Nagsimulang magkaroon ng puting buhok, namumutla ang kanyang mukha, at laging nakakunot ang kanyang noo. Hindi ko na malayan, naglakad ako patungo sa matataas na damo sa liko ng ilog. Pumasok ako sa matataas na damo, inilapag ang araro, hinubad ang aking jacket at shorts na basang-basa ng pawis, at kumuha ng tubig upang hugasan ang aking pusod tulad ng dati kong ginagawa noong bata pa ako. Pagkatapos ay tumalon ako sa ilog. Ang ilog ay mababaw at malinaw. Lumubog ako sa ilog, tumingala sa langit, upang hayaan ang aking katawan na lumutang sa tubig. Marami akong buhok sa katawan. Itim na itim at nalinis na ng tubig ng ilog, ginagawa akong kapansin-pansin. Binitawan ko ang aking katawan at isip at tahimik na nakahiga sa ilog, tinatamasa ang katahimikan ng kalikasan. Bigla, ang aking mga kamay na nakalubog sa tubig ay nakarinig ng tunog ng tumalsik na tubig sa malapit. Akala ko ito ay isang ibong tubig o isang isda na naglalaro sa ilog, kaya hindi ko ito binigyang pansin. Ngunit patuloy-tuloy ang tunog ng tumalsik na tubig at sinabi sa akin ng aking intuisyon na may isang tao sa ilog sa malapit. Tumalikod ako tulad ng isang carp at lumangoy patungo sa tunog. Sa totoo lang, gumagapang ako sa tubig dahil mababaw ang ilog. Abot ng aking kamay ang ilalim ng ilog. Itinabi ko ang matataas na damo.
Ang tunog ng tubig ay mas malinaw. Kasunod ng tunog, mayroon pang mas 1 metro ang layo. Mayroong isang makapal na grupo ng mga damo. Sa tabi ng mga damo ay may isang babae na walang saplot sa katawan. Nakatalikod siya sa akin at nakaharap sa papalubog na araw habang hinuhugasan ang kanyang mahabang buhok hanggang baywang. Kumirat ang aking puso. Napatalon ako at mabilis na nagtago sa matataas na damo, hindi ako nang ahas na huminga ng malakas. Dahil sa tunog ng tubig, naitabi ko ang matataas na damo. Sa ilalim ng refleksyon ng papalubog na araw, ang ilog ay naging kulay pula kahel. Ang buong katawan ng babae ay nakahantad sa ilog na kulay kahel. Naghuhugas siya sa tubig. Ang tubig ay umaabot sa kanyang baywang. Ang malinaw na patak ng tubig ay damaloy sa kanyang mga balikat kasama ng kanyang makapal na buhok. Mula sa kanyang kilikili, malabo kong nakita ang bagay na nakataas sa kanyang paggalaw. Ang papalubog na araw ay nagbibigay sa kanya ng kaakit-akit na silweta, ngunit sa kasamaang palad, nakatalikod siya sa akin kaya hindi ko makita ang kanyang mukha. Hindi ako makapaniwala sa nakakaakit na tanawin sa aking harapan. Kinurot ko ang aking sarili ng malakas. Dumagundong ang aking ulo na nagpapakita na hindi ito panaginip. Ang likas na katangian ng isang lalaki ay nagpatingin sa akin sa paligid. Nakakita lamang ako ng mga matataas na damo sa walang laman at tahimik na espasyo. Sa paligid ko ay ang tanawin ng papalubog na araw. Biglang umihip ang mahinang hangin. Ang maliit na ilog ay tahimik na umaagos. Ang mga damo sa gilid ng ilog ay gumalaw ng may ingay. Ito ang pagkakataon na minsan lamang sa buhay, naisip ko at mabilis na tumibok ang aking puso. Posible kaya ang kwento ng 7 diwata na bumaba sa lupa? Sinalakay ng pagnanasa ang aking nerbiyos at nilapitan ko siya ng walang pag-aatubili. Mabilis kong inisip sa aking isip ang mga sitwasyon na maaaring mangyari. Kung hindi siya makinig, ano ang dapat kong gawin? Kung siya'y lumaban, ano ang dapat kong gawin? Kung siya'y sumigaw, ngunit hindi ko na kayang bigyang pansin ang mga iyon. Dahil sa matinding damdamin, nakalimutan ko ang lahat. Tahimik akong lumapit sa kanya tulad ng isang ahas sa tubig. Hindi niya man lamang naramdaman na may ibang tao dito. Dahil dito ako ay natuwa. Hindi ko na kayang kontrolin ang aking sarili. Ako'y papalapit sa kanya. Nang malapit na ako sa kanya ng 2 hakbang, bigla akong tumalon mula sa tubig at naglakas loob na lumapit sa kanya. Sino iyan? Takot siyang sumigaw ng malakas. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ako ay nagulat. Si Aling Rosa pala siya, ang aking ina. Nang lumingon siya, nagtinginan kami. Nagulat ako. Inay. Si inay ito, bunso. Nahiya ako ng labis na namula ang aking mukha. Huminto ang pagtibok ng aking puso. Namanhid ang aking kamay na hindi ko magawang gumalaw. Umupo ang aking ina sa ilog. Nakalutang ang kanyang mahabang buhok sa tubig. Ang kanyang buong katawan ay mas maputi at mas malambot sa malinaw na ilog. Kung hindi ko nakita ang kulubat niyang mukha, hindi ko maiisip na siya ang aking ina. Bunso, huwag kang lumapit dito. Ako ang iyong ina. Dahil sa gulat ay natauhan ako. Kahit na hindi niya ako tunay na ina, pinalaki niya ako. Ang kanyang mga mata ay nahihiya, ang kanyang mga pisngi ay nagtatago ng kulay rosas, at may isang nunal sa ilalim ng sulok ng kanyang bibig. Ang mga malalim na kulubat sa noo at ang kanyang buhok na nakatali sa kanyang ulo na nagsimulang pumuti, siya nga talaga ang aking ina. Bigla kong napagtanto na wala rin akong saplot na nakatayo sa harap ng aking ina. Dahil sa matinding pagnanasa, naging blanko ang aking isipan. Inay, gusto ko, sinubukan kong maabot ang kamay ng aking ina, ngunit ang kanyang kamay ay makinis tulad ng isang isda. Kumawala siya. Ibinuka ko ang aking mga braso at sumugod sa kanya ng labis na nagdusa ang mag-ina. Nagliparan ang tubig dahil sa kanyang pagpupumiglas na muntik na akong mahulog sa ilog ng ilang beses. May makakapal na damo sa paligid. Sa ilalim ng impluwensya ng matinding pagnanasa, galit siyang sinaway. Ang aking ina ay tulad ng isang carp na itinapon mula sa tubig. Walang tigil siyang pumupumiglas,
kumakalmat, sumisipa, at kumakagat. Kahit na si Aling Rosa ay 50 taong gulang na, paano niya malalabanan ang demonyo sa akin? Matapos ang ilang pagpupumiglas, naubusan siya ng hininga at nagsimulang mamanhid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumalikod ng walang pag-asa. Bunso, ano ang ginagawa mo? Sabi niya. Inay, hindi ko na kaya. Gusto ko, huwag mong gawin iyan. Nakakahiya. Bakit mo ginagawa iyan? Pinalaki kita mula pagkabata. Sinubukan ng aking ina na makawala sa aking mga kamay, ngunit wala siyang magawa. Inay, pakinggan mo ako. Hinawakan ko ang kamay ng aking ina para hindi siya gumalaw. Hinihingal siya. Inay, pakinggan mo ako. Malapit na akong mag-30 taong gulang at hindi ko pa nararanasan ang pakiramdam na malapit sa isang babae. Hindi ko na talaga kaya. Maawa ka sa akin at pagbigyan mo ako kahit minsan. Maaari ba? Siguro habang buhay akong mag-isa. Inay, tikman mo ang babae. Walang ibang makakaalam nito. Si tatay ay nakaretay sa loob ng ilang taon. Babae ka, hindi ba to? Hindi ka ba naghahangad? Binitawan ko siya. Nakita ko siyang nakahiga at nakapikit. May mga luhang dumadaloy sa sulok ng kanyang mga mata. Sa sandaling ito, wala na akong pakialam sa kanyang paghihirap. Nakatuon lamang ako sa pagtingin sa kanya. Inay, pagbigyan mo ako kahit minsan. Kung hindi, mamamatay ako. Pagkatapos kong sabihin iyon, yumuko ako. Sinampal ako ng aking ina. Tumingin ako sa kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay kulay rosas. May mga maluwag na buhok sa kanyang noo. Ang kanyang mapulang labi ay bahagyang nakabuka. Ito ang unang pagkakataon na nakalapit ako sa isang babae. Sabik akong maranasan ang bagay na gusto ko. Hindi ko alam ang mga kasanayan. Ang aking ina ay 50 taong gulang. Tuyot na ang lahat. Ngayon ay naglalakas loob ako. Hindi ba't pareho ako ng isang baka na ngumunguya ng buto? Ngunit paano ko mauunawaan? Hindi ko ito alam. Alam ko lamang na ako'y naghihirap. Dahil ito ang unang pagkakataon, hindi ako nakatagal. Tulad ng isang baha sa labas ng bukid, nagmamadali ako. Dahil masyadong mabilis, hindi ko nakamit ang kaligayahan na gusto ko. Talagang bigo ako na mabilis itong natapos. Nakahiga ako sa tabi ng aking ina, hindi ako nang ahas na gumalaw. Paano ko palalampasin ang pagkakataon na minsan lamang sa buhay? Kung mawala ko ang pagkakataong ito, saan ako makakahanap ng iba? Yumuko ako para tingnan ang kanyang mukha. Mamula-mula ang mukha niya, nakapikit ang mga mata niya. Nakakunot ang kanyang noo at bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Kumikibot ang kanyang 2 butas ng ilong. Kumikilos ang kanyang buhok sa damo. Nakapikit ang kanyang mga mata. May malinaw na luha sa sulok ng kanyang mga mata at nagngingit-ngit siya ng kanyang mga ngipin. Dahil sa matinding kiliti, humingal siya, bahagyang bumukas ang bibig at bahagyang nanginig ang panga. Mula sa likod ng lalamunan ng aking ina ay walang humpay na nagmumula ang hindi maintindihan na mga tunog. Lahat ng aking naipon sa loob ng 30 taon ay inilaan ko sa aking ina. Ang mga kirot, Katie, at pamamanhid ay kumalat ng sabay-sabay. Patuloy na sumasabog ang mga alon na iyon. Umiikot ang mundo. Ang mga talahib ay umiikot. Nawala ang lahat. Blanko ang aking isipan. Kami ng aking ina ay pawisan sa hindi kinakailangang laban. Ang hindi mapigil ang kaligayahan ay tulad ng marahas na alon ng dagat na umuungal at bumubulwak. Sa isang iglap, nilamon sila ng isa pang alon. Pagkatapos ng ilang sandali, kami ng aking ina ay itinulak sa ilalim ng tubig. Bawat patong at bawat alon ay napakahirap labanan. Sa wakas ay naabot ko ang hindi mapigil ang rurok. Para akong isang marahas na daluyong na nagdidilig sa tigang na lupa. Lubusan akong nalunod sa labis na kaligayahan, nakalimutan ko ang oras at espasyo, nakalimutan ko na ang taong ito ay nag-alaga sa akin, nagturo sa akin ng lahat sa buhay. Mabagsik kong tinrato ang aking ina, na dahilan upang maubusan siya ng lakas. Tunay na nawalan ako ng pagkatao. Maaari ding dahil sa aksidenteng kinain ko ang kabute. Bakit kaya ganoon ang epekto?
Sa puntong ito ko lamang napagtanto na wala ng malay ang aking ina. Ang mukha ng aking ina ay natatakpan ng makapal at magulong buhok, ngunit nakita ko pa rin ang kanyang noo na nakakunot at nakapikit. Kung hindi ko nakita ang kanyang kwintas na tumitibok kasabay ng kanyang paghinga, iisipin kong wala na siyang buhay. Nang makita ko ang aking ina na dinungisan ko, bigla akong nakaramdam ng kawalan at hindi pangkaraniwang takot. Ang matinding pakiramdam ng pagkakasala ay nagdulot sa akin ng kahihiyan. Paano ko haharapin ang aking ina sa hinaharap? Paano ko haharapin ang aking ama? Sila ang mga taong nagpalaki sa akin mula pagkabata. Paano ko nagawa ito? Lumuhad ako sa tabi ng aking ina at tahimik siyang pinagmasdan. Ang aking ina ay parang isang payat na babaeng tupa na nakahiga sa kanyang lungga. Napakaliit at mahina niya, samantalang ako ay isang lalaking malakas tulad ng isang lobo. Paano nakayanan ng aking ina na tumayo matapos akong yapiin at sirain sa lahat ng paraan? Inay, hindi ako makapagsalita. Bumuhos ang aking luha nang may buntong hininga. Unti-unting iminulat ng aking ina ang kanyang mga mata, nagtatakang tumingin sa akin na para bang hindi niya alam kung nasaan siya. Bunso, anong nangyari? Inay, ako'y karumal-dumal. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Bumuhos ang aking luha. Bigla ring natauhan ang aking ina. Ang lahat sa kanyang harapan ay nagbalik sa kanya sa realidad. Bigla siyang bumangon at hinawakan ang kanyang damit upang magtakip. Bunso, nagkamali ako sa iyo. Inay, tila kinain ko ang kakaibang kabute. Lumuhad ako sa harapan ng aking ina at yumuko sa lupa. Nako, bunso, paano nangyari ito? Sa wakas ay umiyak ang aking ina. Hindi ko alam kung kailan lumubog ang araw sa langit. Madilim na. Nakaupo kami sa matataas na damo. Sa sandaling ito, narinig namin ang sigaw ng aking kapatid na lalaki mula sa malayo. Inay, Kuya Bunso, ang sigaw ng aking kapatid na lalaki ay gumising sa aming mag-ina mula sa panaginip. Ito ang boses ni Butil. Hinahanap niya kami. Nabigla ako nang marinig ko ang sigaw ng aking kapatid. Wala na akong pakialam sa kahit ano paman. Lumuhad ako sa lupa upang magmakaawa sa aking ina. Pagkatapos ay mabilis akong tumayo, kinuha ang aking damit, at mabilis na nagtago sa matataas na damo. Matapos kaming takutin ni Butil ng araw na iyon, kinailangan kong tumakas sa loob ng 2 araw at 2 gabi bago bumalik sa bahay. Sa araw ay gumagala ako sa matataas na damo. Sa gabi ay nagtatago ako sa yungib, pinapanood lamang ang kagubatan. Lubha akong natakot at nag-alala. Nakaramdam ako ng kahihiyan sa pag-uwi at pakikipagkita sa lahat. Kung isusumbong ako ng aking ina kay tatay, mas nakakatakot iyon. Kalaunan ay nalaman ko na ang aking pagkagusto sa pagkain ng hilaw na kabute ang nagdulot sa akin ng kawalan ng kontrol. Ito ay isang uri ng hilaw na kabute na dumidikit sa katawan at mga ugat ng malalaking puno na kabilang sa pamilya ng mansanas. Ang katawan ng kabute ay pula o kayumanggi dilaw. Ang bahagi ng katawan sa lupa ay may taas na humigit kumulang 20 hanggang 35 sentimetro, at ang bahagi sa ilalim ng lupa ay medyo maikli at magaspang. Kalaunan ay tinawag nila itong kabute ng taguan. Kumain ako ng maraming hilaw na kabute. Minsan ay nagdulot pa ito ng mga guni-guni. Mayroon ding isa pang uri ng kabute na gusto ko ring kainin, ang kabute ng Bayag USA. Mayroon din itong iba pang mga pangalan, tulad ng kabute ng hangin, matamis na lupa, bulaklak ng lupa, ahas ng lupa, at isang napakagandang pangalan, kabute ng tuyong lupa. Ito ay isang kabute na labis na pinahahalagahan at tumutubo lamang sa mga bundok sa Hilaga. Alam ko ito at kinakain ko ito ng hilaw dahil kay Lolo Claro, ang matandang nakatira sa dulo ng nayon. Ngayong taon ay 70 taong gulang na siya. Siya ang doktor sa aming nayon. Madalas kong sinasamahan si Lolo sa bundok. Minsan, ipinakita niya sa akin ang ganitong uri ng kabute at bibilhin niya ito kung makahukay ako. 50,000 piso bawat sariwang kabute. Hindi rin niya ibinunyag ang mga epekto nito. Sinabi niya lamang na ito ay bihira at masustansya.
Maaaring dahil sa kanyang trabaho at karanasan sa larangan ng medisina kaya ayaw niyang ipaalam sa mga tagalabas, o natatakot. Siya na kung maraming tao ang makaalam sa mga epekto nito, sasamantalahin o sisirain nila ito. Dahil nakalista ito sa listahan ng mga bihirang kabute, kaya mataas ang presyo nito. Sa maraming pagkakataon na pumunta ako sa bundok upang kumuha ng mga orchideas o magpastol ng mga baka, paminsan-minsan ay nakakakita ako ng dalawang uri ng kabute at kinakain ko ito ng hilaw. Sa totoo lang, hindi ito masarap. Mayroon itong bahagyang astringent na lasa at bahagyang matamis, ngunit pagkatapos kumain ng maraming beses, nakasanayan ko na ito. Hindi ko alam na mayroon itong kakilakilabot na epekto sa mga lalaki. Kinokontrol nito ang lahat ng aking mga aksyon at pinapanatili akong nag-iisip tungkol sa mga babae sa lahat ng oras. Kung si Aling Rosa ang palaging nasa tabi ko, siya ang lumalabas sa kainahinalang mga sitwasyon. Kung ganoon ang isang taong madalas kumain ng kabute at malapit sa mga babae, sino ang makakayanan iyon? Ang gawin ng pagkain ng mga kabute ng Taguan at kabute ng Bayag USA ay pinananatili hanggang sa huli. Ngayon ay babalik na ako sa kakilakilabot na insidente noong araw na iyon. Kinabukasan, malapit ng dumilim, pumunta ako sa matataas na damo. Mayroon pa ring mga bakas ng damo kung saan ako nakasama ng aking ina. Yumuko sila. Mayroong dalawang malalim na butas, na bakas ng aking mga tuhod noon. Hindi ko alam kung gaano karaming lakas ang ginamit ko noon, ngunit nakita ko na ang isang malaking piraso ng damo ay tinanggal na sa lugar. Ang mga bakas ng aking mga paa ay nakalimbag sa damo kung saan ikilos ng aking ina ang kanyang ulo. Natagpuan ko ang ilang hibla ng kanyang puting buhok. Mabilis ko itong pinulot at pinutol bilang alaala. Pagkatapos ay tumingin ako sa gilid ng bilog sa gilid ng manipis na mga talam ng damo. Mayroon pa ring isang bagay na parang hamog na naiwan. Hindi ko maiwasang tumibok ng mabilis ang aking puso muli. Hindi sinasadya, nakita ko ang ilang hibla ng balahibo sa damo. Nang kunin ko ito, nakita ko na ito ay kulay abo-puti, tulad ng buhok ng aking ina. Mabilis ko itong pinulot tulad ng isang kayamanan. Tumayo ako ngunit hindi ko mapanatili ang kalagayan na iyon habang umuuwi. Ang aking bahay ay nasa dulong silangan ng nayo ng bundok. Mayroon itong isang solong bakuran, 3 pangunahing silid, at 2 silid sa gilid. Ang aking mga magulang ay nakatira sa silangang bahagi ng 3 silid. Dati akong nakatira sa huling silid sa gilid, ngunit nang lumaki ang aking kapatid na lalaki, tinirhan niya ang aking lumang silid, samantalang ang silid sa gilid na kasalukuyan kong tinitirhan ay dating kulungan ng baka ng aking pamilya. Sa totoo lang, nag-alaga ng baka ang aking pamilya. Kalaunan, upang mapagamot ang aking ama, kinailangan naming ibenta ang aming baka. Hindi maaaring mawala sa mga magsasaka ang pag-aalaga ng hayop. Sa taong ito, bumili ako ng inahing baboy. Sa harap ng aking bahay ay may makapal na kawayanan. Sa labas ng bakuran ay may 2 matatayog na puno ng suha na itinanim ng aking ama at ako mahigit 10 taon na ang nakakaraan, na may pag-asang makaakit ng gintong phoenix sa pagtatanim ng puno ng suha, ngunit hindi pa rin nagbago ang kalagayan ng aming pamilya. Ako ay 30 taong gulang na, ngunit hindi pa ako nakakakita ng tagapamagitan. Pagkarating ko sa bahay, tapos na ang hapunan ng lahat. Pagkakita sa akin ng aking ama, galit na nagtanong siya kung bakit ako umalis ng bahay sa loob ng 2 araw nang hindi nagsasabi ng kahit ano, na dahilan upang mag-alala ang aking pamilya. Sumunod ako ng walang paglakas loob na magsalita. Kumuha ako ng mangkok ng bigas na ibinigay sa akin ng aking kapatid na lalaki at kumain ng malungkot. Habang kumakain, nakita ko ang 2 pinakuloang itlog sa mangkok na espesyal na ginawa ng aking ina para sa akin. Palihim kong sinulyapan ang aking ina, nakita kong naglilinis pa rin siya ng bahay, ngunit walang nangyari. Hula ko ay hindi niya sinabi ang nangyari kay tatay. Alam ko na ang aking ina ay isang babae na pinahahalagahan ang kanyang reputasyon. Bukod pa rito, sa tuwing may ginagawang mali ang aking mga kapatid,
hindi niya kami pinapagalitan. Ang nangyari sa amin ng aking ina ay may kaugnayan sa karangalan ng buong angkan, kaya siguradong hindi sasabihin ng aking ina sa kahit kanino. Inilagay ko ang buhok at balahibo sa aklat. Pagkatapos ay tumayo ako at tahimik na lumabas ng pintuan at lumabas sa bakuran. Ang gabi sa mga bundok ay talagang tahimik at payapa. Ang gasuklay na buwan ay natatakpan ng mga ulap. Ang mga bituin sa langit ay walang tigil na kumikislap, na para bang palihim na sumisilip sa madilim na gabi. Tiningnan ko ang bintana ng silid ng aking mga magulang. Maliwanag pa rin ang ilaw. Bigla akong nakaramdam ng pagnanais na makita ang aking ina. Maingat akong lumapit sa bintana. Mabilis akong sumilip sa loob sa pamamagitan ng screen ng bintana. Ang silid sa ilalim ng buwan ay malabo. Malabo rin ang lahat. Kahit nasarado ang aking bibig, naririnig ko pa rin ang paghinga ng aking mga magulang. Humihilik ang aking mga magulang. Paminsan-minsan ay may sinasabi siya sa kanyang pagtulog. Nakatulog ang aking ina sa tabi niya. Napakagaan at pare-pareho ng kanyang paghinga, tulad ng palagi niyang tahimik na inaasikaso kami. Iniisip ko ang imahe ng aking ina na nakahiga sa kama, habang ako ang pumalit sa aking ama. Nitong 2 araw na hindi ako umuwi, pumunta ako sa kagubatan upang kumuha ng mga orchideas at kainin, pagkatapos ay nadiskubre ko ang parehong kabute ng taguan, kaya kumain ako ng marami ng hilaw. Marahil ito ang epekto ng mga kabute. Bigla kong nahulog ang spade na inilagay sa ilalim ng bintana, na nagdulot ng malakas na sigaw na gumising sa aking mga magulang. Ano iyon? Nagtatakang tanong ng aking ama. Tila nakikinig ng mabuti ang aking ina, pagkatapos ay sumagot sa kanya, tila nahulog ang spade sa ilalim ng bintana. O baka nakawala ang baboy. Hayaan mo akong tingnan. Bahala ka na. Gabi na. Matulog ka na, sabi ng aking ama. May sinabi ako sa aking sarili, pagkatapos ay tumalikod ako at natulog muli. Tumayo ang aking ina, binuksan ang lampara, at sinabing, matulog ka na, pupunta ako para tingnan. Natatakot ako na kung tumakbo palabas ang baboy, hindi natin siya mahahanap. Kaya yayayain ko si Bunso para tingnan kung anong nangyayari. Magpahinga ka na. Hayaan mo si Bunso na gumising at tingnan kung anong nangyayari, sabi ng aking ama nang walang pasensya. Pupunta na ako. Matulog ka na, sabi ng aking ina. Nang makita ko ang anino ng aking ina na nakalimbag sa screen ng bintana habang siya ay nagbibihis at bumababa sa kama, agad akong lumayo sa bintana at bumalik sa silid sa gilid. Dahan-dahan at tahimik na bumukas ang pinto ng silid ng aking mga magulang. Lumabas ang aking ina na nakasuot ng jacket ng aking ama. Tumingala siya sa mga bituin sa langit. Ang ilaw ng buwan ay malabo na nag-uumapaw sa labas ng bahay. Magulo ang buhok ng aking ina, na nagpaalala sa akin ng larawan ng buhok na iyon na nakakalat sa damo sa matataas na damo ng araw na iyon. Sa isang nagulat na mukha at nanlalaki ang mga mata habang ako ay naghihirap. Pumunta ang aking ina sa bintana. Hindi niya nakita ang spade na nahulog. Naguluhan na sabi niya sa kanyang sarili, kakaiba. Narinig kong nahulog ang spade, bakit wala dito? Anong nangyayari? Hindi inaasahan ng aking ina na ako ang nagpatomba nito at ibinalik sa dati. Nag-alala sandali ang aking ina, pagkatapos ay naglakad patungo sa kulungan ng baboy. Ang kulungan ay nasa dulo ng timog bahagi ng bakuran. Nang dumating ang aking ina sa harap ng pintuan ng aking silid, walang malay siyang napatingin, pagkatapos ay mabilis na yumuko at dumaan. Nagtago ako sa likod ng pintuan. Nakita ko ang aking ina na dahan-daang dumaraan. Parang huminto ang pagtibok ng aking puso. Gusto ko siyang yakapin at hilahin papasok sa aking silid, ngunit hindi ako makagalaw. Natatakot ako na kung gagawin ko iyon, gisingin ko ang aking ama at ang aking kapatid. Hindi rin bukas ang pinto ng kulungan, kaya hindi makakalabas, bamulong ang aking ina, pagkatapos ay pumasok sa kulungan ng baboy. Tinawag niya ang inahing baboy sa kulungan na Rosa. Hindi nagtagal ay narinig ko ang sigaw ng aking ina.
Siguro naisip nito na malapit na siyang kumain, kaya naglakad ito tungo sa kuna ng aking ina. Matulog ka na, huwag kang magingay. Ang galing mo lang sa pag-ungol, pinagsabihan ni Aling Rosa ang baboy na para bang nakikipag-usap sa amin. Masunuring bumalik sa kanyang pwesto ang baboy, umungol ng 2 beses, pagkatapos ay nahiga. Nakitang hindi nagtatakbuhan ang mga baboy, naisip ng aking ina na ang spade ay nahulog sa lupa. Tila naiintindihan na niya ang nangyari. Bigla, nakita ko ang aking ina na hinuhubad ang kanyang sinturon sa baywang at umupo. Malapit nang umihi ang aking ina. Sa ilalim ng buwan, nakita ko ang puti at bilog na puwet ng aking ina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapakan ko ang isang tuyong sanga. Mabilis na itinaas ng aking ina ang kanyang palda at tumayo. Sino iyan? Halata na nagulat ang aking ina. Wala na akong ibang magawa kundi tumayo. Ang aking konsensya ay pinahirapan pa rin ako at sinabi, Inay, ako lang ito, bunso. Biglang naunawaan ng aking ina. Inayos niya ang kanyang damit, pagkatapos ay lumabas, lumakad patungo sa pangunahing silid nang hindi lumingon. Humabol ako ng ilang hakbang, hinawakan ang kamay ng aking ina, at bumulong, Inay, patawarin mo ako. Alam ko na ang kasalanan ko. Hindi ako nakatulog nitong mga nakaraang araw. Walang sinabi ang aking ina, patuloy siyang naglakad papunta sa kanyang silid. Nang dumating sa harap ng pintuan ng aking silid, muli kong humingi ng tawad. Hinawakan ko ang kanyang kamay muli. Sinubukan niyang bawiin ng buong lakas ang kanyang kamay. Tinangay niya ang kanyang kamay at bumangga sa pinto, na nagdulot sa aking ama sa pangunahing silid na magulat. Siya ay umubo ng ilang beses at tinawag ang aking ina. Anong ingay iyon, inay? Si Bunso ba iyon? Sa oras na ako ay naduwal. Nahihiya akong, Ma'am Atla. Mabilis na bumalik sa pangunahing silid ang aking ina. Nanginginig ako sa takot. Siguradong hindi sasabihin ng aking ina ang nangyari. Ngunit ang aking ikinababahala ay makikita ng aking ama na natatakot ang aking ina. Sumunod ako ng mabilis sa aking ina sa pintuan ng pangunahing silid at maingat na nakinig. Anong ingay iyon? Walang nangyari. Hindi sinasadyang isinara ni Bunso ang pinto ng kanyang silid nang hindi maingat, kaya tinulungan ko siyang isara ito. Kalmadong sumagot ang aking ina. Nakatayo pa rin ang aking ina sa pintuan, at nararamdaman ko ang kanyang tibok ng puso at kanyang pagkatakot. Hindi ko inaasahan na takpan niya ito ng maayos. Nalaman kong nagtagumpay siya. May nangyari ba sa kulungan ng baboy? Nag-aalala pa rin ang aking ama tungkol sa kulungan ng baboy. Wala nang nangyari, bamantong hininga ang aking ina. Sa wakas ay nalaman niya ang kanyang nararamdaman. Matulog ka na. Hating gabi na at nakakagulo ka, sabi ng aking ama na para bang antok na siya. Pagkatapos ay tumalikod siya at natulog muli. Bamantong hininga ng mahina ang aking ina, tahimik na pumasok sa silid, at pagkatapos ay pinatay ang lampara. Kaya ganap naming itinago ang nangyari. Nakaramdam ako ng ginhawa at tahimik na bumalik sa aking silid. Nakahiga sa kama, naalala ko ang nangyari kanina. Nakaramdam ako ng pagkasuklam sa aking sarili. Hating gabi na, sa katahimikan ay ang tunog lamang ng pagnguya ng dayami ng donkey. Naalala ko ang nakaraan. Ang mga epekto ng uri ng kabute na aking kinain ay nagdulot sa dugo ng aking katawan na kumulo. Wala na akong pakialam at gumawa ng maraming haka-haka. Kung mayroon akong inahing baboy sa sandaling ito, hindi ako magdadalawang isip na tumalon kaagad. Bigla kong naisip ang donkey sa likuran ko. Sa paggawa ng mali sa aking ina, halos nakalimutan ko ang donkey. Noong binili ko siya ay 10 buwang gulang. Ang kanyang buong katawan ay mataba at malambot. Ang kanyang ari ay mas mataba at malambot pa. Noong gabing binili ko ang batang donkey, dinala ko siya sa ilog at pinaliguan ko siya tulad ng isang bagong kasal. Sa gabi, isinara ko ang pinto at natulog ako. Nang makatulog na ang lahat sa bahay, bumangon ako, naghubad, at tumalon mula sa kama. Isinara ko ang pinto at pumunta sa lugar na kinakainan ng donkey.
Nang makita ako ng donkey, naisip nito na kukuha ako ng tuyong dayami para sa kanya, kaya marahan siyang umiling at ikinaway ang kanyang kamay. Marahan kong tinapak ang kanyang ulo upang hindi siya mag-alburuto. Itinali ko ang tali ng mas mahigpit at mas maikli. Kasabay nito, ginamit ko ang tali upang atali ang kanyang 4 na kuko upang hindi siya makasipa at tumalon. Nakahanda na ang lahat. Tumayo ako sa likod niya. Dahan-daang hinaplos siya. Siya ay lubhang masunurin. Isa nga siyang masunurang donkey. Ito ay isang maliit na donkey na 10 buwang gulang at may medyo mababang taas. Ngunit siya ay mataba, malakas, at bilugan. Unti-unti akong nawawalan ng pasensya. Itinataas ang kanyang buntot upang pagmasdan siya. Iniisip ko ang mga babae at ikinukumpara ko ang aking sarili. Sinubukan kong gatasin ang donkey. Sa nakalipas na panahon, sa ilalim ng aking pagsasanay, ang donkey ay naging mabait. Hinayaan niya akong paamuin siya at hindi na siya nahihiya kahit kaunti sa tuwing nakaupo ako sa kanyang likod. Muli akong nanaginip tungkol sa mga babae. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtahimik kasama ang donkey at pag-iisip ng pag-ibig, naramdaman ko na ang aking ari, kapag malambot, ay sobrang bigat na halos humahatak sa aking tuhod. Kapag malakas, mas kahanga-hanga pa, makakayanan na nitong magdala ng isang balde ng tubig. Kapag umiihi ako ng mabigat, kinailangan kong ilagay ito sa isang bato sa ilalim ng aking paa, kung hindi, didaykit ito sa lupa. Hirap lunasan ang pagkauhaw, ngunit wala akong pakialam sa marami. Ang abala sa donkey ay tahimik na lumipas. Bagaman nakatira ako sa parehong bahay kasama ang aking ina, dahil sa aking ama at kay Butil, bihira akong magkaroon ng pagkakataong mapalapit sa aking ina. Kahit na nagkita kami ng aking ina ng mag-isa, palagi siyang naghahanap ng dahilan upang umalis ng napakabilis. Iyon ay isang napakasakit na panahon para sa akin. Kung alam lang niya ang dahilan, hindi ko na kailangang pahirapan ang aking sarili at hindi na rin niya kailangang magdusa ng labis. At dumating din ang pagkakataon. Napakalamang. Sobrang biglaan at tama sa oras. Hindi ko man lang maisip na maaaring iyon ang kapalaran naming mag-ina. Noong gabing iyon, mayroong palabas na pelikula sa nayon. Tuwang-tuwa ang aking ama na nakaretay sa kama. Pagkatapos ng gabi, hiniling niya sa aming magkapatid na samahan siya sa panunood ng pelikula sa pamamagitan ng kariton. Si Butil ay mas nasasabik pa sa aking ama kaya hindi siya makakain ng maayos sa hapunan dahil gusto niyang pumunta ng maaga upang magkaroon ng magandang upuan sa lugar ng panunood ng pelikula. Ang aking nayon sa bundok ay walang libangan sa buong taon. Ang panunood ng pelikula ay kasing bihira ng bagong taon. Ang pelikula ay ipinapakita sa isang malaking espasyo sa isang bukas na bukid. Dahil dito, kinailangan ng mga taga-nayon na mag-agawan para sa mga upuan upang matiyak na mayroon silang pinakamagandang upuan. Kumuha si Butil ng isang tinapay na nilamon ng mabilis. Mabilis siyang umalis ng bahay pagkatapos kumain. Pagkatapos ng hapunan, ay nalalayan ko ang aking ama sa kariton. Tiningnan ko ang aking ina at hinimok siyang umalis. Sinubukan ng aking ina ang lahat upang ipakita ang kanyang debosyon sa harap ng aking mga magulang. Abala siya sa paglilinis. Habang naglilinis, sinabi niya sa akin, hindi ako pupunta kahit saan. Siguradong nagkakagulo na ang mga tao sa nayon ngayon. Hayaan mo na lang akong magtrabaho sa bahay. Nang marinig iyon ng aking ama, ngumiti siya at sinabing, wala namang pagnanakaw sa ating bahay na dapat ipag-alala. Napakaingat niyang magsalita. Alam din niya na ang aming pamilya ay mahirap, pero mayroon kaming isang bagay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi pa rin tumitigil sa paglilinis ang aking ina. Tila wala siyang balak na manood ng pelikula. Dahil dito, itinulak ko ang kariton at iniwanan ng aking ama. Bulong ng aking ama, talagang nagdurusa ka. Sa buong buhay mo, kailangan mong magtrabaho ng husto. Nang makarating kami sa taniman ng bigas na ginagamit bilang lugar ng panunood ng pelikula, nakita kong nagtipon-tipon na ang mga taga-nayon.
Ang mga sigaw ng pagtawag sa mga ina at ang ingay ay nagpadama sa kapaligiran na napakasigla. Natagpuan ko si Butil na nakaupo sa tabi ng projector. Ito ay isang napakagandang pwesto. Tuwang-tuwa rin ang aking ama. Sinabi niya sa akin, nakikita mo, narito na ang buong pamilya. Bumalik ka na at yayain ang iyong ina na manood ng pelikula. Sa totoo lang, iniisip ko rin kung paano ako uuwi sa puntong ito. Nang marinig ko ang sinabi ng aking ama, tumibok ng mabilis ang aking puso, ngunit nagpanggap pa rin akong ayaw kong umalis. Sinabi na ni Aling Rosa na ayaw niyang manood ng pelikula. Kahit na bumalik ako para hilingin sa kanya na pumunta, walang mangyayari. Lumaki ka na at hindi ka marunong maging masunurin. Kung ganoon, bumalik ka at hilingin mo sa kanya na pumunta. Tawagin mo siya hanggang sa pumayag siya. Kung ayaw mong umalis, hayaan mo si Butil na samahan ako, sabi ng aking ama ng malakas na para bang nagbibigay ng utos. Ayaw kong umalis, malapit nang magsimula ang palabas, reklamo ni Butil dahil ayaw niyang umalis. Ikaw na walang silbi na anak. Pinagalitan ng aking ama ang aking kapatid. Huwag kang magtalo, ako na ang babalik, mabilis akong sumang-ayon. Bigla kong napagtanto na ang gabing ito ay isang bihirang pagkakataon. Sa anumang kaso, hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Sinabi ko sa aking ama at sa aking kapatid, kung magtatagal ako, magkita na lang tayo pagkatapos ng palabas. Sige, kahit gaano ka katagal, huwag kang mag-alala para sa akin at kay Butil. Tuwang-tuwa na sabi ng aking kapatid. Pagkatapos ay lumabas ako mula sa karamihan para umuwi. Kanina lang ay nag-iisip ako kung paano lalayo sa aking ama. Hindi ko inaasahan na ang aking ama ay bibigyan ako ng isang napakagandang pagkakataon. Iniisip ang lahat na malapit ng maganap. Habang naglalakad ako, tumibok ng mabilis ang aking puso, nanginginig ang aking kamay, at nanghihina ang aking mga binti. Ang aking isipan ay napuno ng imahe ng aking ina. Ang aking kamay ay napuno ng sigaw ng aking ina, at ang aking mga mata ay napuno ng mukha ng aking ina. Determinado akong maglakad sa mga kalyeng lubak-lubak upang umakyat sa aking bahay ng mas mabilis hanggat maaari. Pagkauwi sa bahay, nakita ko ang aking ina na naglalaban ng mga damit na katatapos lang labhan sa labas ng bakuran. Sinusubukan niyang matuyo ang mga ito sa ilalim ng buwan na nag-uumapaw sa labas ng bakuran. Nakasuot siya ng puting kamiseta at isang asul na palda. Siguro katatapos lang niyang maghugas ng buhok, kaya ang kanyang buhok ay nakasabog sa kanyang balikat. Malaki ang bahagi ng likod niya na basang-basa. Ang tanawin ay nagpaalala sa akin ng kanyang kalagayan pagkatapos niyang maligo. Dahil dito, nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Isinara ko ang gate at sinara ito. Ang tunog ng pagsasara ng gate ay nagpabigla sa aking ina. Tumingala siya at nakita ako. Ang kanyang kamay ay labis na nanginig. Nahulog sa lupa ang mga damit na hawak niya. Mabilis akong naglakad para kunin ang mga damit sa kamay ng aking ina at inihagis ito sa tali. Inay, hindi ko maiwasang isipin ang nangyari. Patayin mo na lang ako. Huwag kang pumunta rito, walang hiya. Sinusubukan mo bang saktan ang iyong sariling ina? Lumayo ka sa akin, nanginginig na sabi ng aking ina. Inay, napakabata pa para sa akin upang maging masunurin, ngunit paano ko magagawang saktan ka? Tumagilid ako at bumulong sa aking ina. Inay, pumasok tayo sa silid. Tayong dalawa ay tatangkilikin ng hindi mapigil ang pakiramdam ng kaligayahan. Sabik na ako rito. Bunso, hindi iyan dapat mangyari, anak. Pakiusap, huwag mong ipaalam sa kahit kanino, nagmamakaawa ang aking ina. Nang makarating kami sa harap ng pintuan, humawak ako ng mahigpit sa frame ng pintuan at ayaw kong pumasok. Tayo lang dalawa ang nandito sa bahay. Walang ibang makakaalam tungkol dito. Wala ring nakakaalam tungkol sa nangyari noong nakaraan. Pumasok ka na. Nagtalo kami ng ilang sandali. Hindi nagtagal ay sumuko ang aking ina. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili dahil sa paghimok ng mga kabute. Bunso, huwag mo namang gawin iyan. Matanda na ako.
Hindi ka matanda. Kailangan ko. Kailangan ko ng isang babae. Inay, halos mamatay na ako dahil sa paghingal. Hindi na ako makapaghintay. Tama, sa huling pagkakataon, labis akong balisa at natatakot, kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin. Walang pakialam kung sinaktan ang aking ina, ngunit sa karanasang naranasan ko sa huling pagkakataon, sa pagkakataong ito, hindi ako maglalakas loob ng ganito. Dahan-dahan kong tinatamasa ang kasiyahan. Ang tunog ng aking ina ay parang mga daing ng isang pasyenteng nasa malubhang sitwasyon. Nang matapos, umiyak ang aking ina at nagtanong sa akin, may mga kabute pa ba sa likod ng bahay? Oo, kabute, sinabi ng aking ina. Hindi ko alam ang pangalan. Itinuro ni Lolo Claro sa akin. Sabi niya na kung mahahanap ko ito, ibebenta ko sa kanya para sa 50,000 piso bawat kabute. Kung ganoon kamahal, bakit niya sinasabi na ito ay para sa matatanda? Maaari ba itong gamitin? Hindi ko alam kung anong gagamitan, pero mukhang gagamitin ito para sa paggawa ng alak o paglalaga ng tubig na inumin. Matanda na rin si inay, di ba? Gamitin natin iyon. Ano ang alam mo tungkol sa paggamit? Ano ang dapat basahin? Sa buong buhay ko, hilaw mong kinakain ang mga ito. Ano ang nangyayari? Alam mo ba, 70 taong gulang na si Lolo. Siguro ginamit niya iyon. Nagulat at nagtinginan kaming mag-ina. Hindi kaya ang sobrang laki ng kanyang ari ay dahil doon. Naisip ko kaming mag-ina. Inay, kinakain ko ang mga kabute sa loob ng maraming taon. Kung ganoon, buti na lang. Huwag mong sabihin kahit kanino. Magtanong ako kay Lolo Claro sa susunod na pagkakataon. Sige na, bumalik ka na sa tatay. Malapit ng maghating gabi. Habang nagmamadali akong lumabas ng bahay at nagtungo sa lugar ng palabas, tapos na ang palabas. Siniksik ko ang aking sarili sa aking ama at kay Butil. Walang pakialam na nagtanong ang aking ama, bakit ka natagalan? Ayaw bang sumama ng inay mo? Itinago ko ang takot sa aking puso. Nagpanggap akong sinabi ng walang pakialam, sinabi ng inay mo na ayaw niya talagang sumama. Sinubukan kong kumbinsihin siya ng paulit-ulit. Sumagot ako ng napakaayos. Walang sinabi pa ang aking ama. Hindi nagtagal, natapos na rin ang palabas. Ang aking ama at ang aking kapatid ay hindi kailanman nalaman na pinagtaksilan ko ang kanilang tiwala. Sa daan pa uwi, si Butil at ang aking ama ay nasa sabik na pinag-uusapan ang kwento ng pelikula, habang inaalala ko ang nakakabaliw na eksena sa pagitan naming mag-ina at nag-iisip tungkol sa epekto ng mga kabute. Paminsan-minsan ay nagtatanong sila sa akin ng isang katanungan, at wala akong ibang pagpipilian kundi ang sagutin ng malabo dahil hindi ko alam ang kwento sa pelikula. Ang ikinababahala ko ngayon ay kung ano na ang nangyayari sa aking ina. Lalong akong nababahala na hindi ko alam kung mapapansin ng aking ama ang anumang mali pagdating namin sa bahay. Dahil nasa sabik ang aking ama at ang aking kapatid, hindi nila pinansin ang aking mga walang kwentang sagot. Nang makarating kami sa bahay, nakita ko ang aking ina na nakaupo sa pangunahing silid na nananahi sa tabi ng lampara. Nang makita niya kami, agad siyang tumayo upang tulungan ang aking ama na humiga sa kama at maghintay na magbihis siya at matulog. Ang lahat ay tila napakanatural at normal. Ang tumitibok na puso ko ay sa wakas ay natahimik. Hindi pa rin tapos ang pananabik ng aking kapatid. Sinundan niya ako sa aking silid sa gilid, walang tigil na nagsasalita tungkol sa kwento sa pelikula at kung paano ito bubuo sa hinaharap. Bigla kong naisip na hindi ko dapat payagan si Butil na pumasok sa aking silid. Kami ng aking ina ay nandito kanina pa lamang, kaya hindi ko pa nagawa linisin. Paano kung nakakita siya ng anumang hindi pangkaraniwan? Ngunit wala akong dahilan upang tanggihan siya. Pumasok siya at umupo sa kama. Bigla kong nakita ang aklat na naglalaman ng buhok at ilang hibla ng buhok ng aking ina. Nakalagay ito sa tabi ng aking unan. Kung hindi sinasadya ng aking kapatid na makita ito, siguradong masisira ang lahat. Mabilis akong umupo sa dulo ng kama upang harangan ang kanyang paningin. May nakita kang isang bagay sa sahig.
Hindi sinasadyang kinuha ito ng aking kapatid. Sa katunayan, iyon ay isang pares ng brief. Sa isang sulyap, nakilala ko na iyon ay sa aking ina. Naku po, mabilis kong kinuha ang mga brief at sinabing, huwag kang kumuha ng damit ko. Anong problema sa damit mo? Hindi ko naman sinabi na gusto ko itong isuot, bulong ni Butil. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nagiging tensyonado. Wala. Sige na, matulog ka na. May trabaho pa ako bukas. Nakakapagod makipag-usap sa'yo. Tumayo siya at naglakad papunta sa pintuan. Bigla siyang tumigil at nagbalik dahil may naalala siya. Oy Kuya Bunso, sa tingin ko pamilyar ang brief na iyon. Hindi kaya sa nanay natin iyon. Sa'yo pala iyon. Mabilis na namula ang aking mukha. Sinubukan kong magsinungaling. Bakit mapupunta rito ang damit ng aking ina? Sa akin ito. Pare-pareho lang ang mga damit ninyo. Siguro nakalimutan ng nanay na maglaba. Bamulong si Butil sa mahinang boses, sige na. Labis akong nag-alala na pinagpawisan ako ng malamig. Kung hindi ang damit ng aking ina, kung sa akin iyon, kung gayon, siguradong sinabi ng kapatid ko na ako ay nagsusuot ng damit ng babae. Ngumisi ang aking kapatid habang lumalapit sa akin at sinabing, Kuya, isa ka bang sugarol? Sa lugar namin, ang kondisyong iyon ay tinatawag na sugarol sa mga lalaki. Nang sabihin iyon ni Butil, upang hindi pukawin ang kanyang hinala, mabilis akong sumang-ayon. Gaya nga ng inaasahan, wala na siyang nakitang duda. Bago lumabas ng pintuan, tumalikod siya at sinabi sa akin, pareho tayong dalawa. Hanggang sa narinig kong isinara ng aking kapatid ang pinto ng silid ng may malakas na kalabog. Nakarelax ako. Kinandado ko ang aking pinto at pagkatapos ay nagmadaling ilabas ang brief ng aking ina upang siyasatin. Sa katunayan ay sa aking ina ito. Sa oras na iyon, nagmamadali ko itong inihagis sa sahig. Mayroon pa ring ilang sinulid na maliliit na bagay na itim sa ibaba. Sa mesa ay may dalawang kulay abong hibla ng buhok ng aking ina. Kinolekta ko sila at inilagay sa aklat na katabi ng unan. Ito ang magiging alaala ko magpakailanman sa nakaraang karanasan. Naniniwala ako na hindi sasabihin ng aking ina sa kahit kanino ang nangyari sa pagitan naming mag-ina, at iyon ang magiging aming sikreto magpakailanman. Naghanap ako ng pagkakataon na mapag-isa kasama si inay araw-araw, ngunit palagi siyang balewala. Kung mas ginagawa niya iyon, mas lumalakas ako. Ginawa ko ang lahat upang may parating ang aking impormasyon sa aking ina. Nang magluto ang aking ina, tinulungan ko siyang magsindi ng apoy. Kapag nagpuputol ang aking ina ng mga gamit, tinulungan ko siyang kumuha ng tubig. Kapag nagtrabaho sa bukid ang aking ina, tinulungan ko siyang magdala ng mga gamit at pinapagawa ko lang siya ng magaan na gawain. 2 araw pagkatapos noon, nagkaroon ng panahon ng aking ina upang makipagkita kay Lolo Claro. Sinubukan ng aking ina na magtanong at alamin ang pangalan ng kabute at ang gagamitan nito. Sa sandaling marinig niya ang pangalan ng kabute, namula ang kanyang pisngi. Oh, Lolo Claro, nitong mga araw na ito, ang aking anak na si Bunso ay naghukay ng kabute. Nandito ang isang basket. Sa nakaraang linggo, nakakuha siya ng ganito karami. Ngunit dahil maulan, hindi niya dinala sa iyo, kaya pinananatili na lang niya ito at kinain. Nako, Bunso, ito ang gamot para sa aming matatanda na hirap sa ganoong bagay. Kahit gaano kakahirap kumbinsihin, hindi niya sinasabi kung paano gamitin iyon. Sa ganoong edad, bakit mo pa kailangan iyon, lola ko? Hindi lang ginagamit iyon sa pagnanais lang. Si Aling Rosa, hindi pa tapos kumakain, pero nakikita ko pa rin siyang mukhang maganda pa at mukhang bata pa, ha? Nako, Ginoo, Bunso, bakit sa inyong edad gumamit na kayo ng ganyan? Mayroon ng asawa kaya walang problema. Tigil na nga, itong dalawa na ito, ang isa ay nagpapasikat at ang isa ay gumagawa ng maling paratang. Kung ganito, hindi na ako makikinig. Magkakahiwalay tayong matutulog, sabi ng matandang nakayuko at nagpapanggap na galit. Tama na nga,
Kakatapos mo lang kumain. Sa loob ng mga ilang taon, ikaw ang aking kakumpetensya. Ayoko na, kung gayon. Nang marinig iyon, napatigil si Manang Sela, kinurot ang kanyang pisngi, at nagsimulang magbiro. Napatunayan na maganda ang pagtingin kay Manang Sela. Ha? Talagang totoo. Sinabi ni Manang Sela. Pareho kaming nagulat at tumingin sa bawat isa. Hoy, anong kalokohan yan? Kung magsalita ka, huwag kang magpakatotoo dyan. Hindi ako makatulog kung ikaw dyan magsalita ng ganyan. Tama na, hindi ito tama. Manang Sela at Basyo, bulong ni Mang Isko kay Aling Rosa. Si Basyo, napakatagal ko nang hindi naririnig ang iyong pangalan, sumigaw niya. Nakinig ako at tumingin kay Aling Rosa para sa isang pahiwatig ng kung sino si Basyo, ngunit hindi ito nakarehistro. Malamang, ito ay ibang tao, at hindi siya nauugnay sa sino mang kilala naming lahat. Tiningnan ako ng mata ni Lolo Claro at sinabi, Lolo Claro, alam mo ba kung saan nagtatrabaho si Basyo noon? Nagtrabaho siya sa La Loma Boulevard. Sa katunayan, ito ay isang masamang lugar. Alam ng lahat sa La Loma kung saan nagtatrabaho si Basyo, sagot ni Mang Isko. Alam ko nang hindi siya nagtatrabaho sa lugar na iyon, ngunit isa siyang matapang na bayani ng gyera, sagot ni Aling Rosa. Gyera? Tinanong ko at tiningnan. Sina Aling Rosa, Mang Isko, at Lolo Claro. Alam mo, hindi niya kayang magbigay. Alam ko na mayroon siyang pag-ibig. Kailangan siyang pumunta doon, kung hindi, paano siya makakakuha ng pera? Ay nako, ayoko nang magsalita tungkol sa mga nakaraang taon, nakakalungkot at nakakapagod. Ayaw ko nang gumawa ng panghuhusga tungkol sa isang sitwasyon, napakasakit na masabi ko. Maaari pa ring maging mabuti ang taong iyon at kinailangan niyang magtrabaho doon. Tumigil si Aling Rosa at nakangiting tumingin kay Lolo Claro at Mang Isko. Lolo Claro, mayroon ka bang sasabihin pa? Sige na. Kaya, Mang Isko, ano sa tingin mo ang dapat gawin tungkol kay Basyo? Hindi ko alam, itatanong ko kung saan siya bumibili sa palengke. Siguro doon ko siya makita, sabi ni Mang Isko. Kung walang nagbago, doon pa rin siya pupunta sa palengke ng Aling Luking. Nang umalis na kami, sinabi ni Aling Rosa sa akin, Lolo Claro, Mang Isko, maraming salamat sa oras ninyo. Paalam na. Habang naglalakad ako pauwi kasama si Aling Rosa, sinabi sa akin ng aking ama, bumalik ka na rito. May itatanong ako. Lumingon ako at nakatingin sa seryosong mukha ni Mang Isko. Sinabi ni Inay, itatanong ko lamang ang totoo kay Lolo Claro tungkol sa mga gamot at ang magiging paraan upang siya ay gumaling. May dapat pa bang tanungin? Alam mo ang gamot, at dapat ka pang maging masama. Narinig kong sinabi ni Aling Rosa kay Mang Isko, paalam na po. Nang malayo na kami, tiningnan ko ang mukha ng aking ina. Nanlaki ang mga mata at sinabing, hindi ka magiging masama kapag kumakain ka noon. Si Mang Basyo ay isang mabuting tao kaya ganoon. Gabi na ngayon at matutulog na ako. Aalis na ako. Tiningnan ko ang likod niya habang siya ay naglalakad pa uwi. Inay, wala ka bang ipinagtapat? Hindi sinagot ng aking ina ang aking tanong. Tumalikod siya at sinabing, si Itay Basyo ay hindi makatwiran. Kung ako ang kasama niya, magagalit siya sa akin dahil binibigyan ko siya ng mas maraming pagmamahal. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya. Inay, ayoko na kung ganito ang sitwasyon. Ayoko na rin kung ganito ang sitwasyon. Pupunta na ako sa inyo sa loob. Nang malayo na kami, sinabi ng aking ina, Bunso, huwag mong kakalimutan ang naganap sa atin at ang magiging paraan upang gumaling si Itay Basyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko makakalimutan. Tiningnan ko ang aking ina habang naglalakad siya pa uwi. Matapos ang bakasyon sa tag-init, bumalik sa paaralan si Butil, kaya 3 na lamang kaming naiwan sa bahay. Bilang resulta, mas marami akong pagkakataon na mapalapit sa aking ina. Gayunpaman, sa ilalim ng pagmamanman ng aking ina, pinilit ako ng mga kamag-anak, kaibigan, at pamilya na magpakasal. Alam ko na galing iyon sa ina ko.
Ipinaliwanag ng aking ina sa akin na ang lahat ng aking hindi maipaliwanag at walang kontrol na pagkilos ay dahil sa kabute, kaya hindi siya nagalit o sinisi sa akin.